Bagsak man ang mandirigma ng sangkatauhan matapos itong direktang tamaan ng 8 Clouds Amano Magaeshi, muling itong tatayo. Sa kanyang pagbangon, magpapakita na si Onego at tutulong na sa laban, ngunit hindi lang yan ang dapat ninyong abangan, sapagkat kasama rin dito ang backstory ni Soji at ang tumayong ama niya na si Isami. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 72. Ang pangako. Sa simula ng kabanata, binalik tayo sa nakaraan ni Soji. Kasama niyang naglalakad si Isami, ngunit mapapansin ang lungkot sa mga mata ng batang Soji. Malalim ang kanyang iniisip, at biglang humingi siya ng kapatawaran kay Isami, dahil muli na naman niyang nasira ang training camp. Hindi niya mapigilan ang pag-takeover ng kanyang Onego, ang demonyong bahagi ng kanyang pagkatao, na tinagurian siyang Demon Child. Sa tuwing nagiging si Onego siya, nawawala siya sa sarili at tuluyang nasisira ang lahat ng pinaghirapan niya, lalo na ang mga bagay na mahalaga kay Isami. Para kay Soji, pakiramdam niya'y pabigat lamang siya. Sa bawat pagkakamaling nagagawa niya, si Isami ang laging humihingi ng kapatawaran para sa kanya. Sa kabila nito, pinaalalahanan siya ni Isami na huwag nang alalahanin ang mga bagay na yon. Desisyon ni Isami na alagaan siya, kasama na ang isa niyang personalidad, si Onego, tanggap ni Isami si Soji ng buong buo. Naiintindihan niyang hindi magiging madali ang kanilang landas, pero sa kabila ng lahat, hindi niya kayang talikuran ang batang napamahal na sa kanya. Ngunit para kay Soji, isa siyang halimaw na mamamatay tao. Hindi niya maisip na kaya niyang maging isang marangal na samurai tulad ni Isami Kondo. Ramdam ni Isami ang lungkot sa puso ng bata, kaya naisip niyang tanungin ito, alam mo ba ang ibig sabihin ng bo, sa bushi, na samurai? Saglit na nawala ang kalungkutan sa mukha ni Soji, at napaisip siya sa tanong. Ang kanyang sagot ay kapangyarihang pumatay ng mga kaaway, ngunit halata ang kanyang pag-aalinlangan kung tama ba ang sagot niya. Nang marinig ni Isami ang sagot ng bata, sinabi niyang hindi naman lubos na mali iyon. Agad na humingi ng kapatawaran si Soji, dito na ibinahagi ni Isami ang kahulugan ng pagiging samurai para sa kanya. Ang isang tunay na samurai ay handang itaya ang kanyang buhay para sa kanyang mga paniniwala. Kapag ginawa niya ito, maaari siyang mamatay ng may ngiti sa kanyang mukha. Iyan ang tunay na samurai. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Soji, ngunit hindi pa rin nawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla siyang binuhat ni Isami at inilagay sa kanyang balikat. Magiging maayos rin ang lahat Soji, wika ni Isami habang nakangiti, at balang araw, maiintindihan rin ng bata ang lahat, sinisigurado niya. Nagtaka si Soji sa ginawang iyon ni Isami. Para sa iba, maaaring simpleng kilos lamang ito, ngunit para kay Soji, na ni minsan ay hindi pa nakatanggap ng tunay na pagmamahal, ang mga sandaling ito ay parang ginto. Sa puntong iyon, tinanong ni Soji si Isami, maari bang ang isang tulad niya, na isang halimaw, ay maging isang tunay na samurai na lumalaban ng may paninindigan? Nakangiting sumagot si Isami, bakit ba ang dami mong reklamo at ang daldal mo? Sa mga ganitong pagkakataon, dapat mo lang sabihin, magagawa ko. Bakas ang tunay na saya kay Isami nang makita niyang ngumiti na rin sa wakas si Soji. Sa sandaling iyon, nabuo ang pangako ni Soji kay Isami, na balang araw, magiging isang tunay na samurai siya, na may paninindigan, tulad ng kanyang iniidolong si Isami Kondo. Magbabalik na tayo sa kasalukuyan. Kitang-kita ang malawakang pagkasira sa lugar ng laban. Ipinahayag ni Heimdall na ang nagwagi sa tagisan ng espada ay walang iba kundi ang Sword God. Napaupo si Susanoo, pansamantalang nagpapahinga, habang sa di kalayuan, makikita si Soji Okita na nakahandusay. Sa wakas, nakahinga ng malalim ang Sword God habang nagpapahinga. Malakas na sigawan ang maririnig mula sa mga nanunood na mga Diyos. Sila'y nagsasaya dahil sa wakas, bumagsak na at hindi na makatayo ang mandirigma ng sangkatauhan. Samantala, sa panig ng mga tao, lahat sila'y natahimik, kasama na ang Shinsengumi. Lahat sila'y nag-aalala sa kalagayan ng kanilang kaibigan. Buong lakas na isinigaw ni Isami Kondo ang pangalan ni Soji, at dahil sa sigaw na iyon, ang inaakalang patay na ay biglang gumalaw, isang bagay na hindi inaasahan. Agad na napansin ito ng Sword God. Nahihirapan man ang mandirigma ng sangkatauhan, alam niyang hindi pa tapos ang laban, at hindi pa niya natutupad ang pangako niya kay Kondo kaya hindi pa siya maaaring mamatay. Buong lakas na ipinahayag ni Heimdall na kahit nasa bingit na ng kamatayan, pilit pa ring bumabangon ang mandirigma ng sangkatauhan.
Hindi na maipinta ang mukha ng Sword God sa mga oras na ito, tila inasahan niyang tapos na ang laban nang matamaan niya ng solidong atake ang Sword Demon. Hindi rin makapaniwala ang mga kaibigan ni Soji sa kanilang nasasaksihan, sapagkat kahit na malubha ang tama sa katawan, lalaban pa rin ang kanilang kaibigan. Si Isami Kondo, na itinuturing na ama ni Soji, ay puno ng pangamba at labis na nag-aalala para sa batang minahal niya ng tunay. Muling tumayo ang napakaangas na Sword Demon at isinigaw, hanggat hindi ko na ibibigay ang lahat ng mayroon ako, hindi ako maaaring mamatay. Kumapit kayo mga Kops, dahil dadalhin tayo ng narrator sa ika-4 na taon ng Kyo period, taong 1868, sa Edo. Patuloy ang pag-eensayo ni Soji sa isang tahimik at mapayapang lugar. Habang nagsasanay, bigla siyang nalungkot at napasigaw, kailangan kong maging kapaki-pakinabang kay Kondo at sa lahat ng aking mga kasama sa Shinsengumi. Tuloy lang sa pagsasanay si Soji, at dito na ay lalahad ng narrator na habang nagkakaedad, si Okita Soji ay naging kapitan ng unang unit ng Shinsengumi. Kinilala siya bilang pinakamalakas na swordsman ng Bakumatsu. Ngunit sa panahon ng Boshin War, na nagsimula sa ika-4 na taon ng Kyo era, sa kalagitnaan ng mga huling labanan ng Shinsengumi, nahirapan na si Kondo Isami at ang kanyang mga kasama. Ito ang oras na kinakailangan nila si Soji, subalit sa mga panahong iyon, malubha na ang sakit niyang tuberculosis at suka na siya ng suka ng dugo. Ngunit kahit ganun nakasama ang kanyang kalagayan, sige pa rin siya sa pag-ensayo. Sa kanyang isipan, nais niyang lumaban kasama ang Shinsengumi. Hindi pa tapos ang lahat para kay Soji, sapagkat para sa kanya, hindi pa niya nagagamit ang lahat ng mayroon siya. Sa wakas, isasalaysay na ng narrator ang isang lihim. Matapos ang Aikdaya incident noong 1864, nagkasakit si Okita Soji at napilitang lumayo sa frontline. Sinasabing tahimik siyang pumanaw sa isang tatami mat sa bahay ng isang hardinero na nagngangalang Haigoro sa Edo, kung saan siya nagtago upang magpagaling. Ngunit ang malaking tanong, totoo ba ito? Ang sagot ay hindi. Ang katotohanan ay naniniwala si Soji na darating ang araw na muli siyang makikipaglaban kasama ang kanyang mga kasama. Araw-araw, patuloy niyang iwinawasiwas ang kanyang espada, ngunit habang tumatagal, lalo itong bumibigat. Napatingin ang pusa sa biglaang pagkatumba ni Soji, sa kabila ng sobrang hirap na nararamdaman ng kanyang katawan, na natiling malinaw sa kanyang isipan na inaantay siya ng mga kaibigan niya. Isang malalim na ubo ang kumawala mula kay Soji, na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan. Unti-unting nawalan siya ng malay, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa isang maputing kwarto na siya. Sa paligid ng kwarto ay isang katahimikang halos nakabibingi, ngunit biglang may bumati sa kanya. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong nagkita, wika ng isang boses na puno ng kapangyarihan. Sa harap niya ay isang apoy na walang wangis, ngunit pamilyar kay Soji. Kilala niya ang presensya nito. Ito na pala ang kanyang inner demon, si Onago. Ayon sa narrator, si Onago ang Demon Child, ay kinikilala bilang ang pinakamabangis at pinakamalakas na puwersa na naninirahan sa loob ni Okita Soji mula pa sa kanyang kapanganakan. Sa bawat paggamit ni Soji ng demonyong lakas na ito, kapalit ay ang unti-unting pagkawasak ng kanyang katawan. Sa isang malalim at tensyonadong sandali, nag-usap ang dalawa. Tinanong ni Onago si Soji, nabawasan ka na naman ng timbang, malapit na ba ang oras mo? Sa kabila ng kanilang matagal ng pagsasama, may panghihinayang si Onago. Nang magkasakit si Soji, inaasahan niyang makakakuha siya ng kontrol sa katawan nito, ngunit nabigo siya, at ang kabiguan na ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanya. Mamamatay na ba ako? Tanong ni Soji kay Onago, habang bumabalot sa kanya ang lungkot, sapagkat hindi pa niya natutupad ang pangako niya kay Kondo. Subalit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, hindi na siya pinatapos ni Onago, wika nito na wala ng saysay ang kanilang pag-uusap. Alam ni Onago na ang katawan ni Soji ay bumibigay na, at hindi na sila makakalaban ng magkasama. Unti-unti, si Onago ay naglaho, ngunit sa kabila ng kanyang pagkawala, si Soji ay nagpatuloy sa pagnanais na tulungan sina Kondo, Hijikata, at ang iba pang miyembro ng Shinsengumi. Habang dumadaloy ang kanyang luha, hindi niya matanggap na ang kanyang katawan ay sumusuko na. Ayaw pa niyang mamatay, at sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang kanyang mga kaibigan na unti-unting lumalayo. Sa sandaling ito, naganap ang huling yugto ng buhay ni Soji, kung saan namatay siyang mag-isa, puno ng pighati dahil hindi niya natupad ang pangako niya kay Isami Kondo, ang taong itinuring niyang ama. Ngunit sa kasalukuyan, isang bagay ang nag-udyok kay Soji na muling tuparin ang kanyang pangako. Bumangon siya, na ikinagulat ni Heimdall at Susanoo.
Sa kabila ng matinding pinsala, kaya pa niyang lumaban, at sa kanyang muling pagtindig, nabuhay ang pag-asa ng sangkatauhan, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Napansin ni Todo ang mata ni Soji ay naging kulay asul, isang tanda na may bagong lakas sa kanyang katawan. Hindi lang iyan ang pasabog mga Kops, ngayon na nasa maayos na kalagayan ang kanyang katawan, sa wakas ay maibibigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya sa laban. Sa madaling sabi, may ilalabas pa ang mandirigma ng sangkatauhan. Sa isang epic na panel, muling nagpakita si Onego matapos ang napakatagal na panahon. Ipinahayag niya kay Soji, kahit na magtagumpay sila laban kay Susanoo, mamamatay pa rin si Soji. Ngunit wala ng pag-aalinlangan sa mukha ng pambato ng humanity, nakangiti siyang haharapin ang kamatayan, handang tuparin ang kanyang pangako sa taong nagpalaki at nagmahal sa kanya. Ito na ang kanyang oras upang maging isang tunay na samurai. Panandaliang natigilan si Onego, ngunit nauunawaan niya ang nais ni Soji. Kaya naman, ibibigay nila ang lahat sa laban. Inalis na niya ang kanyang sira-sirang damit, at sa oras na iyon, magiging isa na sila. Patay kung patay na to. Sa isang nakakakilabot na tanawin, wanalot ang arena ng isang napakalakas na aura, isang puwersang naramdaman ng lahat ng nanunood. Ang mandirigma ng humanity ay handa na para sa huling laban. Na-excite ang mga kaibigan ni Soji, at para kay Todo iba sa karaniwang kulay ng Onego ang nagbabagang mga mata ngayon ni Soji. Ang asul na kulay nito sa kasalukuyan ay sumasagisag sa kulay ng Shinsengumi. Napalingon sina Saito at Shinpochi nang marinig nilang may umiiyak sa kanilang likuran, at ito pala si Isami. Naluha siya dahil sa wakas, ang pangako sa kanya ni Soji na maging isang tunay na samurai ay maisa sa katuparan na. Kitang-kita ang determinasyon sa mandirigma ng humanity na isama sa hukay si Susanoo kahit ano pang mangyari. Nanlaki ang mga mata ng Sword God sa kanyang nasasaksihan, at napaiyak si Susanoo dahil sa pag-alis niya mula sa Takamagahara, ang kanyang sariling tirahan, at ang walang tigil niyang pag-eensayo mag-isa ay sa wakas nagbunga na. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging sulit na sa wakas. Muling ipinakita ang pamilya ng Sword God kasama na ang mga panday na Diyos at tao na bumuo ng divine weapon ni Susanoo, at mukhang may inaabangan silang ilalabas rin ng Sword God. Hinubad na nito ang kanyang sandals habang patuloy sa pagluha, at sa huling panel ng manga, nagpasalamat siya kay Soji Okita. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.